Mga ka-Republic, masusubok mamaya ang tatag ng Barangay Ginebra sa pagharap nila sa malakas na kupunan ng Hong Kong Eastern. Sinabi ni Coach Tim Cone, medyo nasa disadvantage position ng Gin Kings dahil ito ang pangatlong dikit nilang laban. Ang sabi ng Eastern coach, gusto niyang gawin ng kanyang mga players ang Ginebra mantra never say die sa pagharap nila sa pinakapopular na team sa PBA. Gagawin daw nila ang lahat. Pahihirapan daw nila ang Barangay Ginebra. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, walang talo ang Ginebra sa nagdaang dalawang laro, samantalang 4 naman ang panalo ng Hong Kong Eastern at may nag-iisang talo. Pumapangalawa sa Northport Batang Pier sa team standings. May 5 panalo na ang mga bataan ni Bonitan, wala pang talo. Mamaya itataya ng Gin Kings ang malinis nilang record at tatangkain naman ng guest team na pagandahin pa ang kanilang kartada. Alam ko, isa ang Ginebra sa pinaka-the best na team dito sa PBA, sabi ng Eastern coach. Pinakasikat at may mahusay na coach, may magagaling ding players. Obviously, hindi lingid kay Mensur Bayramovich na ang Ginebra ang nakalaban ng Bay Area Dragons sa Commissioner's Cup Finals noong 2022. Malakas na kupunan ng Bay Area na nahatak sa Game 7 ang final series. Nag-collapse nga lang ang mga Dragon sa Game 7 na sinaksihan ng mahigit 54,000 crowd, isang PBA record na ayaw alalahanin ng mga talangka. Anyway, nagwagi nga sa final series na iyon ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Kahit paano'y maaalala ng mga fans ang labang iyon ng Ginebra sa Bay Area noong 2022 sa laro mamaya kontra naman sa Eastern. 3 dating players ng Bay Area ang nasa kupunan ngayon ng bagong guest team. More or less ay may idea sina Hayden Blankley, Glenn Young at Kobe Lam kung paano maglaro ang Barangay Ginebra. Wala na sa Gin Kings sina Christian Standhardinger at Stanley Pringle, may nadagdag na mga bagong players. Ngunit alam ni Blankley, Young at Lam, parihong coach pa rin ang nagmamando sa bench ng mga mag-aalak. Ang coach na tumalo sa kanila noong 2022, ang coach na gumiya sa Gilas Pilipinas sa Hangzhou Asian Games Basketball Crown, ang coach na wala pang talo sa FIBA Second Window Asia Cup Qualifiers. Kaya alam ng dayuhang team, mahaharap sila sa mabigat na laban at maraming fans ang mga ito na mambubu sa kanila. Ngunit kahit paano'y may 5 o 10 sigurong talangka na papalakpak sa Eastern mamayang alas 7:30 ng gabi. Magiging extra motivated ang 3 dating players ng Bay Area Dragons dahil kung matatalo nila mamaya ang Ginebra, parang makakaganti sila kahit paano sa mapait nilang pagkatalo sa mga mag-aalak noong 2022. At sigurado wawarningan na ng mga ito ang kanilang mga kakampi. Ang haharapin nila ay ang most popular ball club sa PBA na parang home court ng mga ito saan mang playing venue maglaro. Palaban ng Eastern coach sa pagsasabing gusto nilang gamitin ang never say die mantra ng Ginebra. Gagawin daw nila ang lahat at bibigyan ng mahirap na laban ang mga mag-aalak. Ang laban mamaya sa guest team ay magiging acid test sa Gin Kings after na manalo ng 2 sunod sa pagsisimula ng kanilang kampanya ngayong mid-season conference. Nasa disadvantage position daw sila pag-amin ng Ginebra coach. Ito ang magiging pangatlong dikit na laban nila samantalang galing ang Eastern sa 5 araw na pahinga. Kaya nga sinabi ni Mensur Bayramovich, nagkaroon daw sila ng sapat na panahon para pag-aralan at bigyan ng magandang laban ang Gin Kings. Ngunit ang sigurado, bibigyan din sila ng Ginebra ng magandang kompetisyon. Nawala man si Standhardinger, dumating naman sa kanila si Troy Rosario, ang missing link o missing piece para sa isang championship team, nasabi yan ng Ginebra coach. Impressed na impressed si Tim Cone sa 6'7" power forward dahil ramdam na ramdam nila ang epekto ng pagkakaroon ng bagong big man. Nakabalik nga raw sa natural position ang core ng Ginebra dahil sa presence ni Rosario.
Sa nakaraang panalo laban sa kupunan ng Phoenix, 32 minutes lang pinaglaro ni CTC si Justin Brownlee. Sa mas mabigat na kalaban, posibleng madagdagan ang minutes ng Ginebra import. Sa mga ganitong pagkakataon, inihahanda ang mileage na nakukonserve kaya minamanage ang minuto ni JB sa sahig. At dito naman tayo sa kahalong balita. Kumbaga sa isang lumulubog na barko, biglang nagpalit ng kapitan ang SMB. Sinibak si George Gallant at balik sa dating posisyon si Leo Austria. Nagbunga naman agad ang biglaang desisyon na itawid ni Coach Leo ang unang laban sa kanyang pagbabalik. Ngunit ika ngay hindi naman dambuhalang alon ang kanilang nalagpasan. Ang tira firma ang kanilang nakalaban. Mamaya muling susubukan ni Leo Austria na igiya ang SMB sa isa pang panalo. Laban naman ito sa kupunan ng Blackwater na gusto ring makaangat sa standing sa tulong naman ng mahusay na import na si George King. Sinabi ni Leo Austria, unti-unti niyang ibabalik sa short rotation ang paggamit niya sa kanilang mga players. Medyo marami pa siyang ginamit na player laban sa Jeep but eventually, unti-unti niyang ibabalik sa 8 or 9 players rotation. Binabas daw siya noon sa estilo niyang ito pero wag raw kakalimutan, nanalo sila ng 9 na kampyonato sa ilalim ng ganitong sistema niya. Mahirap daw ang gagawin niyang ito dahil marami silang star players, ngunit subok na raw ang sistema niyang iyon kaya ibabalik niya. Bukod sa dalawang magkasunod na talo sa kamay ng ROS at NLEX, sinasabing ang pagkatalo sa All Filipino Conference Finals sa kamay ng Meralco Bolts, doon nagsimulang gumuho ang tiwala ng management kay George Gallant. Maalalang 5 taong pinagharian ng SMB ang All Filipino noong nasa ilalim pa ito ni Leo Austria. 2 taon na nagmasid lang si Coach Leo mula sa bench bilang team consultant at ngayon si George Gallant naman na magiging tagamasid at tingnan natin kung maibabalik ni Coach Leo ang dating ningning ng magsiserbisa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Fernando Barbosa. Salamat idol, salamat sa panonood. Sa iyo rin shout out Michael D. Yes, ang daming utak talangka. Sa iyo rin shout out Kabayo mula ito sa Lupao, Pampanga. Pampanga, Nueva Ecija rather. Shout out sa iyo idol. At sa iyo rin King Jowen Barbosa. Salamat po, salamat po. Kalaban talaga tayo ng talangka. Mercedes Espeleta, shout out sa iyo. Yes, pareho na tayong nagyayabang. At sa iyo rin Emily Olivares mula dyan sa Saudi. Shout out idol, salamat sa panonood. Sa iyo rin shout out Melboy de la Cruz mula din dyan sa Saudi. Shout out sa iyo. At sa iyo rin Rodrigo Maluping. Yes, dapat mag-practice sa long shot. At sa iyo Efren Mendoza Kabayan, shout out. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.